Nawawala ito si Greg matapos na mukhang siya. Dalawa sila na nagpipilit. Una sa balita, una sa public service. Yan ang pangakong bit-bit ng DCMM sa bawat Pilipino. Dekada 90 nang inilunsad ang kauna-unahang public service program ng himpilan, ang Aksyon Ngayon. Ito ang puso ng DCMM at ang tanging programang inilaan ang lahat ng airtime para sa pagtulong. Ang action ngayon, ang original anchors talaga niyan, si Ted and Corina. When they left, kami yung pumalit. Ako, una nag-solo, tapos naging partner ko si Mayor Fred Lim, tapos ngayon nga ang partner ko si Julius Babaw. Yung pinaka-main na concern ng action ngayon makatulong talaga. Mabigyan ng lahat ng solusyon ang lahat ng problema ng ating mga kapwa Pilipino, saan mang panig ng mundo sila naroroon. At natutuwa naman kami dahil yung pangarap noon hanggang ngayon at sa susunod pang mga henerasyon ay maipagpatuloy ng programa Aksyon Ngayon. At dahil sa palaki ng palaki ang bilang ng mga dumudulog dito, itinatag ang DCMM Public Service Center, isang institusyong tutugon sa mga nangangailangan. Binuo rin ang marami pang programa at proyektong aabot sa bawat kapamilya tulad ng Oplan MM, Buntis Congress, Takbo para sa Kalikasan, Takbo para sa Karunungan, Binyagang Bayan, World Caravan at Kapamilya Shower na. 25 years ago, ang event lamang ng DCMM ay ang Oplan MM. Ito ang Oplan Medical Mission. Ginagawa ito tuwing anniversary month ng DCMM, which is July. Hanggang kalaunan, binanganak naman ang Maligayang Paslin na kumukuha kami ng mga orphan sa iba't ibang orphanage at dinadala namin sa isang lugar para mag-party. Binibigyan namin sila ng mga bigas, mga pagkain, mga laruan. Kasabay ng pagbabago sa teknolohiya, sumasabay din sa agos ang DCMM. Noong 1996, narinig ang DCMM hindi lamang sa mga transistor radio, kundi sa internet sa pamamagitan ng website ng ABS-CBN. Ito ang naging kauna-unahang local AM radio station na narinig sa World Wide Web. Sino ang makakalimot sa kauna-unahan at natatanging news chopper na inilunsad ng ABS-CBN? Ang ABS-CBN Sky Patrol. Kasama si Radio Patrol Ricky Velasco. Taong 1997, umpisa ako sa ABS-CBN Sky Patrol. Traffic updates lamang ang aking kinocover noon. At nagkataon nung yung Manila Peninsula Siege sa Makati noon, ay nandoon kami at nagagalak ako na mabigyan ng pagkakataon na sakyan ang nag-iisang news gathering helicopter sa buong bansa. Noong 2001, nang maging patok ang text messaging, dito sinimula ng DCMM Text Patrol. Pinaturayan ng DCMM na kasama ang mga mamamayan sa bawat mahalagang pangyayari sa ating bansa. DCMM Radio Patrol Flash Report. Sa pamamagitan ng mga special coverages at balansing pagbabalita, ang DCMM ang nagsilbing pangunahing pinagkukunan ng impormasyon ng mga Pilipino saan man panig siya ng mundo. Gaya ng paglilitis ng kasong impeachment na isinampa kay dating Pangulong Joseph Estrada noong taong 2000. Oakwood Mutiny noong 2003 kung saan si Alvin El Chico ang kauna-unahang mamamahayag na nakapasok sa Oakwood at nakapagbigay ng blow-by-blow account. Yung Oakwood 2003, so ngayon 2011, 7 years ago, ngayon ay 37 na ako, 30 anyos ako nung nagre-report ako sa DCMM. I think sulit yung pakikinig ng mga tao sa DCMM dahil nandun tayo simula nung nag-umpisa yung Oakwood Mutiny hanggang sa natapos, tayo lang yung istasyon, ang DCMM lang ang nandun tuloy-tuloy. Blow-by-blow account kung ano nangyayari sa loob ng Oakwood at kung ano yung mga plano at galaw ng mga nagrebelde laban sa gobyerno. Napalad tayo na nandun tayo sa loob at tayo lang yung nagre-report. Yung ibang reporters nakapasok
siguro lunchtime, tapos lumabas din. Tayo hindi, nandun tayo simula madaling araw hanggang sa natapos maghahating gabi. At ang kontrobersyal na Hello Garci scandal sa pamamagitan ni Radyo Patrol 28 Anthony Taberna. Narinig sa ere ang ilang bahagi ng Hello Garci tape noong 2005. Alam po niyo, tandang-tanda ako pa, June 6, alauna ng hapon, 2005, nang i-ere po ng inyong lingkod, well, kasama ko si Jerry Baha, ang napaka-controversial na Hello Garci tape. Hello Garci. Ma'am, mas nausap kay Abana. 3 kalahating oras, ibig ko pong sabihin bago mag alas 5 ng hapon, noong pong araw na yon, June 6, 2005, nag-press con po si Secretary Toting Bunye, na noon po'y tagapagsalita ni Mrs. Arroyo, at nagpapakita po siya ng 2 CD. Nung pong nakikinig ako kay Secretary Bunye, kinikilabutan po ako sapagkat nalalaman ko na yun po'y ginagawa nila para po paglitawin kami mali. Pero kita po naman ng bayan hanggang sa kalaunan na ang katotohanan po ang namayani. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Bagay na pinatunayan ni Radyo Patrol 16 Rubitayag na siyang kauna-unahan at tanging reporter na nakapasok sa crime scene ng paslangin ng veteranang aktres na si Nida Blanca. Isa sa pinagmamalaking coverage ng DZMM Radyo Patrol, yung Danida Blanca murder case. Dahil ang Radyo Patrol lang ang nakapag-report kung saan talaga nakita ang bangkay ni Miss Nida Blanca. Radyo Patrol lang ang nakakyat sa Atlanta Tower. At that time, nakita ko kung saan siya nakasubsob sa loob ng kanyang sasakyan, ano yung parte ng mga katawan niya na may mga pasa. Magagaling yung mga Radyo Patrol reporters natin. Sa makatuwid, sila ang ginagawang ehemplo ng ibang estasyon, ng kompetisyon. Kung gaano kagaling ang mga Radyo Patrol reporters, kailangan pantayan din ng mga ibang reporters. Kumbaga sila yung nagiging batayan. Pag sinabing Radyo Patrol, hindi lang yan dito sa Metro Manila. Kung saan merong pumutok na balita, andun kami. Gaya ng Task Force Thunder Operation sa Basilan, mga kidnapping sa Sulu, MILF atrocity sa Lanao, at yung massacre sa Maguindanao. Bilang isa sa mga senior reporter ng DZMM Radyo Patrol, ipinagmamalaki ko at natutuwa ako at naging bahagi ako ng DZMM. Sa loob ng 25 taon ng pamamayagpag ng DZMM, dito mo makikita na balanse ang bawat report ng mga Radyo Patrol. At sa mga nagdaang taon, kung mahusay noon ang mga Radyo Patrol, ngayon mas lalong humuhusay at lalong nahasa ang mga Radyo Patrol bago sila isabak. Nung nagsimula ako sa radyo, nung na-assign ako sa recording, ito na po yung mga ginagamit namin. Ito na po yung open reel, ito yung ginagamit natin for recording. Let's say pag nag-edit ka, tapos let's say nagkamali ka, literal na puputulin mo siya. Kukuha ka rin ng tinatawag namin na splicing tape at saka idudugtong. PBS-CBN Broadcasting Corporation, DZMM sa 30 ang himpilan ng Malayan Mamamayan. Tanda ko pa ang mga ginagamit naming plaka, 78 RPM. Ewan ko kung natatandaan po ninyo 78 RPM. At ang turntable po namin ay pagkalalaki. Meron pa kaming mga plaka na ginagamit nung araw ng mga kasing lalaki ng batya. Ito po yung turntable na ginamit pa ni Kuya Cesar, ka Ernie Baron. If you're fond of sand dunes and salty... Sabi nga ng iba, ang radyo daw ay isang patay ng uri ng mass media. Dinami-dami ng mga bagong technology, nagkaroon din ng maraming choices ang mga tao, lalo na yung mga bata, at napag-iiwanan ang radyo. Noong pa, pinag-iisipan na namin kasama ni Mr. Gabby Lopez, ano pa nga ba ang pwedeng gawin para mag-evolve o magkaroon ng dagdag na buhay ang radyo. Kaya naman, sa pamamagitan ng DZMM Teleradyo Channel na inilunsad noong 2007 at ng website ng dzmm.com.ph, nakakasabay at nakakaagapay ang radyo. Ika nga, this is Radio Reborn. Ipinakilala ng DZMM ang bagong muka ng radyo sa pamamagitan ng
DZMM Teleradyo, ang nangungunang radyo sa telebisyon. Ano kaya kung halimbawa na maglagay tayo ng isang lipstick camera sa harapan sa isang booth at itutok mo doon sa mga announcer o anchors natin. Yun lang. Siguro sa una matutuwa sila na ganun pala magdrama-dramahan sina Ted at saka si Corina. O ganun pala mag-away si Karen Davila at saka si Vic De Leon Lima. Dito rin nagsimula ang paggamit ng 3G o Third Generation Technology at MMS sa pag-cover ng malalaking kaganapan tulad ng Glorieta bombing noong October 2007. Noong una, mga year 1989, wala pang teleradyo. Kaya kami report lang na report sa pamamagitan ng two-way radio. Nung nagkaroon ng teleradyo, obligado na kami kumuha ng video, obligado na kami kumuha ng MMS, at obligado na kami ipadala ito sa DZMM para maipakita naman doon sa mga nanonood ng teleradyo. Magandang performance ng Dr. Love, lalong gumanda nang pumasok ang DZMM Teleradyo. Sa radio kasi, limitado lamang ang naaabot namin. Until nagkaroon ng TFC, until nagkaroon ng DZMM Teleradyo, nabigyan ng mas malaking reach, mas wider ang scope. Ang Radyo Patrol ngayon, hindi mo lang maririnig ang kanilang mga balita, kundi nakikita mo na rin via teleradyo kung saan sila naroroon. At kung ano yung nai-report on the air, yun ang nakikita nila ngayon sa video. Napakalaki ng pagbabago at napakagagaang na ng damdamin ng mga anchors ngayon dahil kaliwat kanan ho, may mga production assistants na mag-a-assist sa iyo, may researchers ka, meron kayong executive producer na katuwang mo sa programa. Magandang breakthrough sa radyo, kaya lang, katulad namin minsan, nasasalubong kami. Uy, si Noel Alamar, nakikita ko sa teleradyo. O, di ba, bongga? Noong 2010, inilunsad ng DZMM ang kampanyang Ang Bayan Naman para sa isang malinis at mapayapang automated elections. Kasabay nito ang iba't ibang forum na may kaugnayan sa halalan. Dahil sa lumalaking bilang ng mga batang hindi nakakapag-aral at mga mamamayang hindi nabibigyan ng atensyong medikal, dinisenyo ng DZMM ang Classroom at Clinic on Wheels na tinaguriang TLC, Teaching, Learning, Caring. At ngayon, kasabay ng ika-25 anibersaryo ng DZMM, inilunsad ang kauna-unahang Takbo para sa Karunungan, isang fundraising marathon para sa 25 kapuspalad na scholar na pag-aaralin ng DZMM. Sa loob ng 25 taon, matagumpay na naihatid ng DZMM ang malalaking kaganapan sa iba't ibang panig ng mundo, kasabay ang pagbibigay nito ng serbisyo publiko. Ang DZMM na naglingkod sa Pilipino mula noong 1986 hanggang sa sumapit ng Silver Radio ngayong 2011 at hanggang sa mga susunod pang taon at henerasyon, sasabay sa hamon na nagbabagong panahon, mananatiling una sa balita at una sa public service. Para sa DZMM Silver Radio Special Report, Vic De Leon Lima.